Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video guys is magluluto pala ako ng fish steak. So bumili pala ako sa Kalentong ng tatlong malalaking bangus. So makikita nyo naman to sobrang laki kasi mas malaki pa sa mukha ko. So hinugasan ko na pala yan at hinati-hati ko pala sa gitna kasi masyadong malaki at hindi magkakasya sa kawali. So, nung time na yan, tapos na rin pala ako magsaing at nilagay ko na rin pala yung kawali sa may kalan para uminit na yung kawali at mamaya talagyan na natin ng mantika. So, kumuha na rin pala ako sa ref ng sibuyas at bawang para matimplahan ng ating fish steak. So, nung nalaman kong mainit na yung kawali is nilagyan ko na pala siya ng mantika para mapainit natin yung mantika para hindi magdikit mamaya yung isda pag luto natin. Mas maganda kasi pag sobrang init na ng mantika bago natin ilagay yung lulutuin natin. Panigurado hindi talaga siya didikit. So, nilagyan ko na pala siya ng toyo at magic sarap. Lalagyan ko rin pala siya ng Mamacita's oyster sauce dyan para mas malasa siya. So, nilagyan ko rin pala siya ng suka para mas umano yung alat niya at saka yung asim niya. So, pinitpit ko na rin pala ng pinitpit yung bawang dyan para mas umano yung lasa niya. So, hiniwa-hiwa ko lang pala siya sa maliliit para mas kumapit yung lasa niya sa isda. So, kukuha rin pala ako niya ng 3 pirasong kalamansi para ilagay din pala dyan kasi ayaw ng anak ko yung sobrang asim. Yung gusto nila yung tama lang. So, nilagyan ko na pala siya ng suka. Inubos ko na pala yan kasi sobrang konti na lang. So, kumuha rin pala ako ng kalamansi sa ref at ilalagay na rin sa ating isda. So, sabi ko hindi nga mawawala lahat sa lahat yung panakip dahil makikipaglaban na naman tayo dahil nga bangus nga yung ating lulutuin. So, kumuha na rin pala ako ng tong at umpisahan ko na rin pala magprito kasi sobrang init na nung mantika niyan. Handang-handa talaga yung panakip kasi nakakatakot talsikan ng mantika kasi sobrang init nga talaga. So, after mga ilang minutes guys, is luto na pala yung kabilang side ng isda kaya babaliktarin ko na siya. Panigurado, marami na namang makakain yung mga anak ko nito kasi favorite din talaga nila yung mga ganitong ulam. Sigang, tinola, tsaka mga ganito. Gustong gusto talaga nila kaya pag ganito niluluto ko is mas marami talaga silang nakakain. So, luto na pala yan. Guys, kaya ilalagay ko na yung pangalawang piprituhin ko. Huwag natin masyadong sunugin kasi baka mamaya hindi na makanguya yung anak ko dyan. So, kung makikita mo yung isda, sariwa pa talaga, namumula pa yung kanilang mga mata. Bumibili pala ako niya ng isda dun sa may Kalentong, dun sa binibilahan ko talaga kasi araw-araw talaga yung isda nilang bagong huli. So, ang ganda nga ng pagkakaluto ko niyan, hindi talaga dumikit sa kawali yung isda kasi sobrang init nga ng mantika bago ko nilagay yan. Sobrang laki ng taba niya sa gitna kaya sobrang sarap talaga nito guys.
So, ang dami ko na rin palang naluto niyan. Last na pala yung nakasalang sa kawali, kaya i-prepare ko na rin yung Sana all. last na ilulutuin ko is ilalagay ko na rin pala yung pinaka-sauce niya para maluto yung toyo. So, ilalagay ko na rin pala yung pinaka-sauce niyan, yung toyo nga, para maluto na siya at makakain na rin kami mamaya. So, hintayin lang natin siya ng kumulo ng kumulo. So, kulong-kulo na pala siya niyan, guys. So, sabi ko nga, okay na to. Baka mamaya tuyot yung ating sabaw. So, piniprepare ko na pala yung mga isda at ilasasalin ko na pala yung sauce dyan para mamaya at kakain na kami. So, naisalin ko na rin pala yan, guys. So, binabarang ko rin pala yung kawali niya ng tubig para hindi siya magtutong. So, yan na pala yung niluto ko, guys. So, kakain na rin pala kami niyan. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!